Bitawan mo ako. Ayaw mo na. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be reported to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Yes. What's up, please? What's up? What's up? What's up? Yung mga ganun na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Nagtanong ha, ano daw ang kasalanan niya? Ano raw ang kasalanan niya? Makita nila ang tatay nila, 80 anyo. Power effect. 80 anyos. Ang tao daw na 80 anyos. 80 anyos, pero ang galing manira. Ang galing magpabagsak ng gobyerno, 80 anyos na. Sabi ko, ang abogado ko, ang Kung anak ko, 80 anyos pala yan, dapat hindi nyo nang pinapaganyan kinakaladkad sa politika. 80 anyos pala eh. yung anak ko na babae. Bakit ninyo i-deny? Alam nyo kasi, ang problema kasi dito sa mga Duterte, akala kasi nila sila pa ang nasa power. Naghahari-harian sila, hindi sila marunong sumunod sa batas. Ayan may resistance, di ba? Hindi sila marunong sumunod sa batas. Ibalik, nagsisigaw si Kitty. Nagsisigaw si Kitty. Diba? Ganyan, mga kaibigan. Ganyan sila. Akala kasi nila sila pa ang nasa power. Wala na kayo sa power. Dapat magkaroon na kayo ng ayun si Kitty nagpupumiglas kaya hinahawakan siya kasi nagpupumiglas at gustong sumugod. Pagkatapos nagpa-victim effect nagpa-victim nasira daw yung kwelyo niya dito. Kaya naman pala nasira ang kwelyo niya kasi umaatake siya. Ginagano na nga siya nung PSG dahil inaatake niya yung mga sundalo. Diba? Ang masasabi ko lang, sumunod kayo sa batas. Ito ibalik natin sa panahon ng Pangulong Marcos Sr. Nung sila ay dinala papuntang Hawaii, nagkaroon ba ng ganyang resistance? Hindi. Kasi may breeding yung mga Marcos. May breeding sila. At hindi ka nga nakarinig na kahit isa sa kanila na nagmura, na minura yung sundalo. Wala nga eh. Pero tingnan mo naman itong pamilya mo to. Mura ng mura, no? Kita mo? So, sumunod kayo sa batas kasi hindi na kayo ang nasa katungkulan. At yung tatay nyo, inaaresto lang yan. Matagal na rin niya gusto na magpa-aresto, di ba? Sabi nga niya, kung hindi daw pupunta yung ICC, siya daw ang pupunta doon. Matagal na niya hinihiling yan yung ICC na yan eh. Di ba? Minamak nga niya si Senator Trillanes kasi nga, panay daw ICC, wala naman. So, ito masasabi ko dito sa mga Duterte. Isipin nyo kapag meron ka kasing nagawang kasalanan sa buhay mo, lalo na ito, crime against humanity, hindi ito biro-biro 30,000 EJK. Dapat mo talagang harapin yan. Kasi kumbaga, responsibility mo yan eh. Hindi naman yan responsibility ng kahit sinong tao. Ikaw ang may responsibilidad dyan. Kaya harapin mo. Diba? Ang problema kasi dito sa mga tagasunod ni Digong, masyadong heightened emotion masyadong mga kumbaga ang mga ugali ay mga bayolente. Mananakit pa ng mga sundalo. Grabe, no?
So, tama na. Hindi na kayo ang nasa power. Iba na ang Pangulo ng Pilipinas. Mag-submit kayo sa authority kung ano ang kailangan yung gawin nyo. Ipagtanggol yung sarili nyo. Ikaw, Digong, ipagtanggol mo ang sarili mo sa dahig. Total, abogado ka naman. At marami ka namang mga lawyers na magagaling, mga likang pamilya. So, ganun na lang ang gawin nyo na ipagtanggol yung sarili nyo. Tama na yung resistance. Diba? At dito naman sa mga tagasunod, no, ni Digong, sa mga tagasunod naman ni Digong, tama na yung mga paawa effect nyo. Kasi kung babalik na rin natin, no, kung tatanong ko sa inyo, kayo ba, ganyan ba ang inyong mga emosyon nung merong mga pamilya na nag-iiyakan dahil namatayan ng anak, ng asawa, ng magulang, ng dahil sa extrajudicial killings ni Digong? Di ba wala naman kayong say? Yung sinasabi niyo pa nga noon ay dapat lang yan kasi mga yan, mga ayan. Ay dapat lang yan sa kanila kasi mga bangag yan. So ito na, this is the time of reckoning. Ito na yung panahon na sinisingil na ang isang tao sa lahat ng mga kasalanan na kanyang nagawa. Si Digong ay isang abogado, alam niya na ang pagkitil ng buhay ng isang tao ay masama. Abogado yan. Nasa batas, nasa konstitusyon natin, ng isang tao kahit pinakamasama pa na kriminal, kailangan mong idaan sa due process. Pero anong ginawa ni Digong sa kanyang panahon? Walang due process, diretso. So ito, matuwa pa nga kayo kasi inaaresto. Hindi itinumba. Hindi katulad ng ginawa ni Digong sa panahon niya na wala nang aresto, diretso, tumba. Diba? So, ito masasabi ko lang sa mga Duterte supporters. Kalma. Asikasuhin niyo ang buhay niyo. Asikasuhin niyo ang pamilya niyo. Huwag na kayong makialam sa mga nangyari. Hayaan niyo ang justice system na gumana. Hayaan nyo na ipagtanggol ni Duterte ang sarili niya. May pera yan. Mayaman yan. Powerful yan. Pero kayo, pag napabayaan nyo ang pamilya nyo dahil dito sa pagiging concern ninyo sa issue na to, pag napabayaan ninyo ang inyong mga hanap buhay dahil dito, magugutom ang inyong pamilya. Pero ito mga Duterte, mayayaman yan. Kayang-kaya nilang mag-hire ng kahit 10 na mga dekalibreng abogado. Pero kayo, kailangan yung kumayod. Dahil kapag hindi kayo kumayod, gutom ang inyong pamilya. Kaya para sa mga DDS, no, mga Duterte diehard supporters, asikasuhin nyo na lang yung buhay nyo. Instead na masyado kayong maging involved dito sa issue na to, asikasuhin yung buhay nyo. Pagtrabaho kayo, at sumunod na lang kayo sa batas. At tigilan nyo na yung pagpaplano palagi ng destabilization. Kasi itong sasabihin ko sa inyo, kahit anong gawin yung pagpaplano ng destabilization, hindi kayo magtatagumpay. Dahil unang-una sa lahat, the 31.6 million Filipinos are still intact and behind our President, BBM. Hindi kami papayag na basta-basta lang na matatanggal ang aming Pangulo dahil kami ang nagluklok niyan. Diba? At bakit naman siya tatanggalin? Gayong wala naman siya ginagawang masama. Kaya kung ano man yung mga pinaplano ninyo, eto lang masasabi ko. Hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo hahayaan ng Panginoon na magtagumpay sa inyong mga masamang balak. Yun lang, real talk.